Inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang listahan ng mga kontratistang nakakuha umano ng pinakamalalaking halaga ng mga government contract na pinondohan ng unprogrammed appropriations noong 2023 at 2024. Pinakauna sa listahan ng kumpanyang SunWest na dating pag-umay-ari ni dating Congressman Zaldico. Nakakuha umano ang kumpanya ng mahigit 11 billion pesos. Sinisika pa namin silang makuna ng pahayag. Ayon kay Leviste, nakuha niya ang impormasyon mula sa isang anyay DPWH insider. Webes latest na mga mare at pare, enjoy ang Sparkle Stars at mag-asawang Shaira Diaz at EA Guzman sa kanilang trip sa Seoul, South Korea. Kabilang sa highlights ng kanilang vacay roon ang pag-attend dina Shaira at EA sa isang cooking class sa Sangsu. Ipinakita pa ni Shaira ang resulta ng niluto nila ni EA. Siyempre, hindi naman pinalampas ng couple ang pag-food trip doon. May sweet souvenir din sila na picture mula sa isang photo booth. Walang taas presyo sa 91% ng basic goods na minomonitor po ng Department of Trade and Industry. Pero ang presyo po ng local rice nagmahal. Balitang hatid ni James Agustin. 48 pesos per kilo ang pinakamurang local rice na mabibili sa tindahang ito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Ang well milled rice naman, naglalaro ang presyo mula 50 pesos hanggang 56 pesos per kilo. Tumaas yan ng 2 piso kada kilo kumpara noong nakaraang linggo. Hindi naman gumalaw ang presyo ng imported rice sa 55 pesos per kilo ayon sa ilang nagtitinda. Sabi po nila sa mataas daw po ang kuha ng palay, presyo ng palay. Sa supplier po mataas din. Kada linggo tumataas ang presyo sa local rice. Dahil tumaas ang presyo, dumidiskarte na lang daw si Ray na nagatrabaho sa isang kantin sa Cubao. 8 kilo ng imported rice ang binibili niya kada araw. Medyo magbawas ng sa takal niya. Yung dami. Pagkano ba per 15 pesos kasi per cup. Ngayon magbawas ng konti para medyo kumita naman ng konti. Marami namang pangunahing produkto at bilihin ang hindi magtataas ang presyo ayon sa Department of Trade and Industry. 91% daw ito na mahigit 200 pangunahing produkto. Kabilang dyan ang mga delatang sardinas, instant noodles, kandila, sabong panligo at panlaba at mga tinapay. Ilang manufacturers lang daw ang humirit ng taas presyo. Maganda para sa amin yun na hindi magtataas yung mga dilata or noodles. Kasi parang kahit paano kikita rin kami. Paborito hindi lang sa maliliit na negosyante maging sa mga mamimili. Gaya ni Cherry Ann na pinagkakasya ang kanyang sahod sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Mababa lang po yung sahod eh. Yeah, mas pabor sa amin po na hindi tataas yung mga bilihin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napatay ang Assistant Detachment Commander ng isang Philippine Army Patrol Base sa Rodriguez, Rizal. Depensa ng mga naarestong suspect, hindi nila intensyong pagbabarili ng biktima na sinisita ang kanilang pag-inom ng alak. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nakabulagta sa may batuhan ang isang lalaki nang matagpuan ng mga otoridad sa patrol base makahingalan ng Philippine Army sa Barangay Puray, Rodriguez, Rizal madaling araw kahapon. Ang biktima, miyembro ng 80th Infantry Battalion ng 21st Division Philippine Army at Assistant Detachment Commander mismo ng patrol base ayon sa pulisya. Nasawi ang 35 anyos na biktima matapos siyang pagbabarilin umano ng 3 miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit Active Auxiliary o CAA. Base sa investigasyon ng Rodriguez Police, sisitahin daw sana muli ng biktima bilang Assistant Detachment Commander ang 3 CAA members na madalas mag-inuman nang bigla na lang siyang pinagbabaril. Bago niya sitahin, pinaputukan na po siya ng ng issued firearms ng suspect. Yung ginamit na baril ng ating suspect is yung issued firearms niya na M16 at sa dalawa po lumalabas din po na ginamit po rin tong pagpapaputok ng kanilang issued firearms na M14. Marami hong tama ng bala. So halos buong magazine. Dead on the spot ang biktima. Nagkalat sa crime scene ang mahigit 20 basyo ng bala. Posible raw motibo sa krimen ang kinimkim na galit ng suspect sa biktima ayon sa pulisya.
May mga insidente po na sinita po ng Assistant Detachment Commander yung suspect, mga nakailang araw, at syempre, dinisiplina, binigyan po ng punishment as part of the infraction na ginawa nung KAA. Yun po, nagkaroon po na kinimkim po siguro yung pagdidisiplina sa kanya, sama ng loob, at nagkaroon po ng pagkakataon dahil yun din po, base sa investigasyon, lumalabas na under the influence of liquor po yung mga yung suspect. So yun, binaril po yung biktima. Mismong mga kabaro raw ng mga sospek ang saksi at nag-report sa pulisya ng insidente. Nadatnan ng mga rumisponding pulis ang mga tulog at nakainom na sospek sa kanilang kubo. Inaresto ang 27 anyos na bumaril sa sundalo, pati ang 2 kasama raw niya sa pamamaril. Nakumpiska sa kanila ang mga ginamit na baril kabilang ang M16 rifle. Ayon kay alias Spree, nakainom din umano ang kanilang commander nang lapitan sila para sitahin sa inuman. Di man sana yun sinasadya, ma'am. Ang gusto niya rin kasi mangyari, ma'am, ipaalam sa kanya yung pag-iinom. Lasing din siyang nagsabi. Nagiinom din siya. Na bigla lang po, ma'am. Hindi naman talaga target, ma'am. Sobrang nagsisisi talaga, ma'am. Humihingi ako ng taos-pusong pasensya sa nangyari na hindi naman kagustuhan. Ang 2 namang kasama niya na aminadong nagpaputok din ng baril, sinabing hindi nila tinarget ang biktima. Kasi kala namin hinaras yung kampo. Kaya kami nagpaputok. Pinaputokan niyo po ba yung ating commander? Hindi po. Ano po yung hindi po? Doon lang kami sa kubo namin eh. Hindi man doon sa tao yung namin na pinatamaan. Akala ko may kalaban po. Kaya nagpaputok ako. Pero doon lang sa loob ng kubo ko rin. Nakadapa lang ako. Kasi takot nga ako makalabas. Nakakulong ang mga sospek sa Rodriguez Police Custodial Facility. Sasampahan sila ng reklamong murder at illegal discharge of firearms. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nasawi ang isang lalaki at kanyang anak sa salpukan ng motorsiklo at pickup sa Bayawan, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, pauwi na sana ang 4 na magkakaanak sakay ng isang motorsiklo sa sitio Gisokon sa Barangay Nangka. Nakasalubong nila at nakabanggaan ang pick-up na patungong city proper. Nag-overtake raw ang pick-up sa isang sasakyan. Tumilapon ang magkakaanak at pumailalim ang motorsiklo sa pick-up. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang mag-ama. Ginagamot na sa ospital ang mag-inang sakay rin ng motorsiklo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng pick-up na wala pang pahayag. Dahil sa panggamba sa mga aftershock, sa labas ng bahay nagpalipas ng magdamag ang ilang residente sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat. Sa Kalamansig na epicenter ng lindol nitong Martes, naglatag ng higaan ang ilang residente sa tabi ng kalsada. Sa mga duyan, tent at sasakyan naman natulog ang ilan. Sa Datugyabar Pilot School, halos dikit-dikit na ang sitwasyon ng mga nagpapahingang evacuees. Bukod sa Kalamansig, may mga pinalikas na ring residente mula sa coastal area na sakop ng Palimbang at Lebak. Magnitude 5.2 ang lakas ng lindol noong Martes ng umaga at may halos 600 aftershocks na batay sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS. 30 sa mga ito ang naramdaman. Samantala, hiniling ni dating Senador Antonio Trillanes IV at ng isang grupo sa Office of the Ombudsman na imbestigahan na si Vice President Sara Duterte na inirereklamo nila ng plunder at graft and corruption dahil sa paggastos ng confidential funds. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa inihaying reklamo sa Ombudsman ni dating Senator Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte, inakusahan nila ang bise ng plunder, malversation of public funds, graft and corruption, bribery and culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at other high crime. Hiningi ng mga complainants na mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at pagkatapos ay maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon sa reklamo, guilty raw si Duterte ng graft and corruption, bribery at plunder dahil sa di umano'y maanumalyang paggamit ng 650 million pesos na kabuang halaga ng confidential funds nung kalihim pa ng DepEd at bilang Vice President. Naka-attach dito ang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong civilian intelligence agent ni Duterte at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing naghatid umano siya ng pera mula sa confidential funds sa ilang individual sa utos ng bise. Nilustay din umano ni Duterte ang higit 2.7 billion pesos na confidential funds nung mayor siya ng Davao City. Lumobo raw ang halagang ito mula 2010 hanggang 2022. Nung kalihim din daw si Duterte ng DepEd, 12 billion pesos ang inisyuhan ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance dahil sa posibleng mali o sobrang paggamit ng pondo. Maliban dyan, bilang kalihim, halos 7 billion pesos ang di umano'y unliquidated cash advances o hindi na ipaliwanag na gastos ng ahensya. Kung may hindi maipaliwanag na gastos, ayon sa mga complainants, may higit 15 billion pesos din na pondo ang DepEd na hindi nagamit sa halip na naipatupad ang iba't ibang proyekto. Sinita pa raw ng COA ang hindi nagamit na pondong sanay na ipampatayo o pinang-repair ng mga classroom. Dahil dyan, ayon daw sa COA, 192 classrooms lang daw ang naipatayo ng DepEd samantalang 6,000 ang target at 208 classrooms lang ang na-repair sa target na higit 7,000. 8 billion pesos din umano ang halaga ng overpriced na laptop nung kalihim si Duterte ng DepEd. Sabi ng mga complainant, guilty rin si Duterte ng bribery and culpable violation of the Constitution. Ayon sa reklamo, may hindi raw maipaliwanag na kayamanan si Duterte. May 2.4 billion pesos umanong nakadeposito sa bank account ni Duterte kung saan ka-joint account ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ang mga bank deposit na ito at ibang ari-arian, hindi rin daw idineklara ni Duterte sa kanyang TALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa isang drug lord nung mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, guilty si Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay nang pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuoang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, aksyonan na ng ombudsman ang reklamo laban kay Duterte. Nauna pa raw sampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla samantalang noong nakaraang taon pa may nakahain ng reklamo laban kay Duterte. Last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Etong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. Hinihingi pa namin ang pahayag ni Vice President Duterte. Sinubukan din namin kumuha ng pahayag ng Office of the Vice President pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi rin daw siya nagbigay ng anumang utos dito at hindi raw niya ito nakausap kailanman. Dati na rin niyang itinanggi na may mali sa paggastos ng Office of the Vice President at DepEd sa confidential funds. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung pampahaba ng buhay ang pansit, baka may forever na sa Ilagan Isabela. Sa pagdiriwang ng Bambanti Festival, may nilutong pansit kabagan na umabot ng mahigit 200 kilos. Ang lagayan nito inabot ng 16 na talampakan ng sukat. Ang freshly cooked Mickey nilagyan ng palong-palo na toppings, gaya ng karne ng baboy, isda at sari-saring lamang dagat. Mayroon pang itlog ng pugo at manok pati na gulay. Nakita sa mga larawang kuha ng LGU. Bukod sa dami, lalaban din daw sa sarap ang pansit kabagan nila. Sa loob lamang ng 15 minuto, nasimot daw ang malaking bilaong yan. Wow na wow!
Mainit na balita, naghahain ng impeachment complaint ang bagong alyansang Makabayan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay niyan, kausapin natin si bagong alyansa Makabayan, Ubayan Chairman Teddy Casino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ninyo. Opo, ano po yung naging basihan ng impeachment complaint niyo laban sa Pangulo? Well, isang ground po ang ating in-invoke, yung betrayal of the public trust o pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. At may tatlong impeachable acts po kaming binanggit sa aming complaint. Unang-una, yung pag-adapt ni President Marcos ng PBM formula o yung balanced budget, managed budget sa pag-allocate ng mga infrastructure projects, kasama ho yung 542 billion worth of flood control projects mula 2022 to 2025. At sa aming aligasyon, itong formula na ito na ginamit ng Pangulong Marcos para sa infrastructure projects ay nagresulta sa mga ghost projects, mga substandard at mga overpriced projects. Pangalawa, yung pag-abuso ni Pangulong Marcos sa kanyang kapangyarihan na gamitin ang unprogrammed allocations. Nagkakahalaga pong 213.5 billion pesos including 111 billion pesos worth of flood control projects para po ito ay nakawin at pagkakitaan ng mga kickback. At pangatlo, yung mismong pag-benefit, no, o nakinabang mismo si Pangulong Marcos sa mga kickbacks sa halagang at least 8 billion to 56 billion pesos sa loob ng 3 taon na siya ay Pangulo. So on that basis at kasama ho yung mga ebidensya at testimonya, nag-file po kami ng impeachment complaint dahil sa tingin namin sa panawagang lahat ng sangkot dapat managot, dapat ito ay magsimula sa tuktok. Gaano po kalaki yung kumpiyansa niyo uusad dito? Gayong alam naman natin na numbers game ang impeachment, lalo na laban sa Pangulo. Well, ang isang pangamba namin ngayon baka i-technical ito kasi nga noong Lunes ay may nag-file ng isang sa tingin namin ay mahinang impeachment complaint at ang pangamba namin baka yun ang i-refer sa Justice Committee at yan po ang magti-trigger ng 1-year prohibition at idadaan po nila sa technical at hindi napapayagan ang iba pang mga mas makabuluhan at mas matibay na impeachment complaint. That's one. Hindi pa ho namin pinoproblema ang numbers game. Dahil para sa amin, importanteng madinig ito, importanteng ma-examine ng bawat kongresista ang mga ebidensya at tawagin ang mga concerned persons para i-examine nila. So para sa amin, hindi pa kami nangangamba sa numbers. Ang pinangangambahan namin ngayon yung technicality dahil unang-una na nga, in the first place, ayaw tanggapin ng Secretary General's Office itong aming impeachment complaint. Bagamat ito ay iniwan na lang namin sa kanyang opisina kasi under the rules and under the Constitution, ministerial. Trabaho talaga ng Secretary General's Office na tanggapin ang ganitong mga reklamo. Ano po naging dahilan ng Secretary General sa hindi pagtanggap sa inyong complaint? Absent daw siya. Siya daw ay nasa ibang bansa. So, hindi naman pwede yun na porket absent ka, hindi natatakbo yung opisina mo at hindi na magagawa ng opisina mo ang iyong trabaho, which in the first place is ministerial. Hindi po required under the rules of the House na personally ang Secretary General ang magre-receive ng isang impeachment complaint. Ang nasa rules po ay opisina niya. Ang dami-daming tao sa opisina niya. Meron pa siyang executive director. Nagtataka kami bakit ayaw tanggapin. Hindi ho pwedeng dahil absent ang isang opisyal, matitigil na yung pagpapanagot sa mga tiwali sa ating gobyerno. Para po sa inyo, de facto tanggap na ng kanilang opisina yung inyong complaint? Yes. Ang paliwanag po natin ng ating mga abogado, there's such a thing as yung basta iniwan mo at na-document mo na iniwan mo at yun naman ang ginawa namin, it is deemed received. Pero higit pa riyan, ang plano po ng ating mga endorsers dito sa Makabayan Coalition, dadalhin nila mismo rin ito sa opisina ni Speaker Bogie D. Para alam din ng liderato ng Kamara, alam din ng Speaker's Office that there is such an impeachment complaint at atasan niya ang Secretary General pagdating ho sa Lunes na agad i-transmit sa kanya para ito ay sabay na mai-refer
for the order of business sa plenaryo. Very quickly, yung nabanggit nyo yung naunang impeachment complaint, alam nyo po ba na may maghahain bago nung pinaplano nyo pa itong paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo? Hindi po namin alam na may magfa-file noong Lunes. Pero ang problema ho talaga dyan, dahil ito ay na-file na at mabilis na ni-refer ng Secretary General's Office sa Office of the Speaker, ang pangamba namin, baka pagdating sa Lunes, pumatak na yung 1-year prohibition. Kasi posible, at the earliest possible instance on Monday, ito ay i-refer na kaagad sa Committee on Justice. At kung ganun ang nangyari, lalabas mahina ang complaint na ni-refer sa committee at hindi niya binigyan ng pagkakataon. Unlike yung complaint kay Vice President Duterte, pinatagal ng Secretary General ng halos 2 buwan bago ito ay pinasa sa Speaker's Office. Okay, abangan po natin yan. Doon po sa Baha sa Luneta Rally, sinabi niyong hindi welcome yung panawagan na mag-resign ng Pangulo at mapalitan ni Vice President Sara Duterte. Paano po yan kapag nagtagumpay yung impeachment complaint po ninyo, ganun nga mangyayari? Wag ho kayong mag-alala dahil kapag natapos ho yung 1-year prohibition sa impeachment ni Vice President Duterte, kami po ay magsasampa rin ng impeachment. I-refile po namin yung naisampa namin nung 1 taon na kung saan na-impeach talaga si Vice President Duterte. Kaya nga lang, hindi natuloy yung trial sa Senado. So ang aming panawagan ho, ang Presidente at ang Vice Presidente ang dapat umalis sa pwesto dahil sila ang dahilan ng lahat ng mga problemang ito, ng political crisis na ito. At mas mabuting palitan na lang sila para makamove on na po ang ating bayan. Kung umusad ba nito kahit hanggang sa committee level, first time po ito na mangyayari. Yung Vice President at President ay parehong may impeachment complaint laban sa kanila. Ano po nakikita nyo na magiging senaryo? Opo. Well, it will be the first time. At ganun talaga dahil nakita naman natin kung gaano kalalim, kung gaano kasistematiko ang korupsyon sa ating bansa. It involves not only lower government officials, umaabot ho ito hanggang sa tuktok. At ang Vice President ay sangkot sa usapin ng confidential intelligence funds. Ang Presidente ay sangkot sa usapin ng flood control program. Pero itong dalawang opisyal na ito ay miyembro ng mga political dynasty na matagal na pong nagsasamantala sa ating politika, sa ating mamamayan. At panahon na. No? So in a sense, ito ay laban sa mga corrupt na political dynasties. At panahon na sa tingin namin na ang ating bayan ay lumaya sa ganyang pagsasamantala nitong mga political dynasties katulad ng mga Marcos at Duterte. And that will play out in the House and hopefully umabot ito sa Senado. At sana lang maging tapat ang mga miyembro ng Kongreso at Senado sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Meron ba kayong pangamba gayong si Presidential son Sandro Marcos ay kasalukuyang chairman ng Committee on Rules at posibleng may malaking papel sa impeachment process? Para ho sa amin, that is not, kumbaga, secondary issue yan. Ang primary na usapin dito, ano ba yung aming tungkulin bilang mamamayan, bilang mga taxpayers na pinagnanakawan, saan ba kami pupunta? Sa ilalim po ng ating mga batas at konstitusyon, ang impeachment po ang paraan kung gusto nating panagutin ang Presidente and Vice President. And it does not matter kung ang anak niya ay congressman, kung ang pinsan niya ay Speaker of the House, bagamat niya ay resign na. It does not matter kung may kapatid siyang senador, kung may mga kaalyado siya sa Senado, ang mali ay mali, ang tama ay tama, at kung may mali, kailangan nating panagutin ang mga gumagawa ng mali. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Halik. Yan po si Bayan Chairman Teddy Casino. Maraming salamat dito. Magandang umaga. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ang Pangulo o Malacanang tungkol sa ikalawang impeachment complaint.